Welcome back mga master. Panibagong episode, panibagong pakikipagsapalaran. Night dive adventure ulit. At dalawa lang kami ni Uncle Ongski. Pinalaki namin yung spot kung saan tayo nakahuli ng 3 cuttlefish nung nakaraang dive. So ngayon, sagarin namin ang area na ito. Dahil nung nakaraang dive hindi namin nasagad. Kasi umahon agad kami. So tara, samahan niyo ako sa another adventure na naman ng night spear fishing. At samahan niyo ako at kung ano-ano mga nahuhuli namin. Let's go. Karon ko pag bigay na ko kul. Mata na ko kul. Naigo bitaw na kul, pero wa kalap. Dire ra ta dive. Yo. Terada. So dito, naghahanda na kami ng makapag-dive na. Bali quick dive lang yung napagkasundoan namin. Dahil may trabaho pa si Uncle Ongski bukas. So tingnan natin kung anong mahuli namin sa dive namin ito. Ayan, napakalinaw ng visibility. Sana ganun din kalinaw doon sa may bandang malalim na. Para nang sa ganun maayos ang paghanap natin ng mga isda. So andito na tayo mga master sa may bandang malalim na parte. Kaso nga lang, medyo may kalabuan ng visibility dito. At ito, meron tayong nakitang isdang maritis. Parang may tiro-turo. At ito, nasa gilid ko lang pala yung surahan. Hindi talaga mapagkakatiwalaan itong mga maritis. Minsan, tridor. Ayan, unang huli natin sa dive na ito. Isang pang-ihaw agad. At sa muli nating pagsisid, eto, surahan ulit yung nakita natin. Boom, sapol. Dalawang magkasunod na ang ating surahan. Meron na tayong dalawang pang-ihaw bukas. Ayos na ito. Maraming salamat nga pala mga master sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik. At ganun na din sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. So dito, next drop ulit. Meron tayong natanaw doon sa unahan. Ayan, isang timbungan. Boom, sapol. Ayos na rin. Meron na tayong mamahaling klase na nahuli. Isang timbungan or goat fish. At sana madagdagan pa ito. Nang sa ganun meron naman tayong pambenta. Kahit mga ilang piraso lang. Another drop. Meron akong hinahanap na isda. Kaso hindi ko na makita. Kaya ito nakita ko. Maliit na danggit. Pero hindi ko pa target yan. Kasi maliit pa. Kaya move on. So dito, habang palingon-lingon ako sa paligid, meron ako natanaw sa unahan. Ito, isang uri ng kaban-kaban ito kung tawagin dito sa amin. Ayan, para kasing box yung katawan niya. Nang unang dakot ko nakailag. Pero sinunan ko dito. Nadakot ko ng maayos. Masarap ito mga master. Nakakatakot nga lang itong itsura niya. Pero masarap ito. At hindi mo na kailangan pang panain. Dahil matigas yung kanyang katawan na pwede mo rang dakutin. At dito naman sa dive na ito, hinahanap ko yung labahita na nakita ko na nasa ilalim ng malaking bato. Pero nang pagbaba ko, nawala na.
pumasok siguro sa may malalim na butas. Kaya umikot muna ako, baka andun sa kabilang side, pero wala pa din. Kapos na ako sa hangin, kaya umangat muna ako. At nang pagbalik ko, nakita ko na siya at tinira ko na agad. Nang hindi tayo nakapag-video, pero ayos lang. At least napatamaan natin at nahuli. Yun. Isang labahita, good size na labahita. Dito banda, binaba ko ang nakita kong ubod or balangitan, CL. Andun sa may butas. Kaya binaba ko at sinilip ulit. Kaso wala na ito sa kanyang pinagpwistuhan. Kaya inikutan ko itong bato. Pero hindi ko na talaga ito makita. Ayun, hanggang sa nag-decide akong umangat. Kaso may nasilip akong buntot. Ito, isang lapu-lapo pala. Baraka ito kung tawagin doon sa ibang lugar. Pero dito sa amin bantulon ang tawag dito. Ayun, swerte. Buti na lang ay nahagip pa ng mata natin. So dito mga master, dive ulit tayo. Pabalik na pala kami sa pinanggalingan namin. At may nasilip ulit tayong labahita. Katulad din nung unang nahuli natin. Kaya inikutan ko at kung saan ko siya pwedeng panain. So andito. Ayun, sapol. Dito naman, meron akong nasilip sa may masikip na butas ng mga corals at bato. Sa unang tingin ko sa kanya, akala ko yung baraka pa din. Kaya hinanapan ko na magandang pwesto. Kaso nga lang, wala talagang pwedeng labasan niya. Kung sakaling mapana man natin, kaya tinira ko na lang. At napag-desisyonan ko na basagin na lang ng konti yung nakaharang. So dito mga master, akala ko isang baraka, parrot fish pala. Pasensya na tol, akala ko kasi nagko-camouflage kasi siya na magkasing kulay ng baraka. Dali ka tuloy. So another drop, isang snapper. Ayun, ang lakas, sumalubong sa atin. May kaparis na yung nahuling timbungan natin. Pero hindi na ako masa na makahuli tayo ng pambenta dahil quick dive lang ang gagawin namin. Pangulam lang talaga yung target dito. So dito mga master, habang palapit na kami sa aming kampo, meron tayong nasilip dito. O yan, malapad na isdang aswang. Salamat Lord, at kahit papaano meron tayong isang malapad-lapad na nahuli sa dive na ito. Ayan, tinira na agad natin. Oops, sapol. Shout out nga pala dyan sa'yo kay Master Renan Fishing Adventure. Maraming salamat Master. Ganon rin kay Liami Ganoy. Maraming salamat Madam. Ingat po kayo dyan. So ito na mga master, hindi ko akalain na makakita ako mismo ng ganito dito sa lugar namin. Ang akala ko sa ibang lugar lang ito makikita. At kadalasan ko itong makita sa mga video. Pero this time, ako na mismo talaga ang nakakuha. Ayun. Isang abalon. Isang uri ng seashell na
Ang sabi ng iba napakamahal daw. Pero dito sa amin, parang hindi pa ito na-discover kung gaano ba ito kamahal o ano ba talaga ang presyo nito dito sa amin. Kaya kukunin ko ito at uulamin na lang. Gusto ko rin na matikman ang ganitong klaseng sisal. First time ko maka... So ito, swerte natin, nakakuha tayo ng isa. So ito mga master, nandito na kami sa tapat ng kapo namin. At meron pa tayong napanang isang danggit. Meron pang nagpahabol, malapad na nadanggit. So ayan, ulit maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga adventure na ating ginagawa. At walang sawang panonood sa mga video na ating ina-upload. God bless po sa ating lahat at hanggang sa muli po. Paalam!